Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong March 15, 2026 Sunday. Ngayong update, dalawang bagay ang pagtutuunan natin. Una, ang kasalukuyang lagay ng panahon sa bansa kung saan amihan ang dominant system. At pangalawa, kung may bagong bagyo ba na posibleng mabuo sa mga susunod na linggo. Kung gusto mo naman na lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa ngayon, iisa ang dominant weather system na umiiral sa bansa at ito ay ang Northeast Monsoon o amihan. Kaya kung napapansin ninyo na mas presko ang hangin, mas malamig ang gabi at madaling araw at may mga kunting ambon o light rains, iyan ang epekto ng amihan. Pero kahit amihan ang pangunahing sistema, hindi ibig sabihin na pare-pareho ang panahon sa lahat ng lugar. May mga bahagi ng Mindanao na maaari pa ring makaranas ng thunderstorms at sa mga baybayin, lalo na sa Hilaga at Silangan, mas delikado ang hangin at alon kaya kailangan nating mag-ingat. Simulan natin sa mga lugar na inaasahang mas madalas makakaranas ng light rains dahil sa amihan. Kabilang dito ang Bicol Region, Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Northern Samar at Eastern Samar. Sa mga lugar na ito, inaasahan ang maulap na kalangitan na may light rains. Ayon sa forecast, wala namang significant impact ang inaasahan. Ibig sabihin, mahihinang pag-ulan lang ito at hindi inaasahang magdudulot ng malalaking problema. Pero practical reminder, kahit light rains, pwedeng maging madulas ang kalsada at bumaba ang visibility, lalo na sa mga bulubunduking lugar tulad ng Mountain Province, Ifugao at ilang bahagi ng Kalinga. Kaya kung magmamaneho, maghinay-hinay, panatilihin ang safe distance at mag-ingat sa mga kurbadang daan. Sa Bicol Region at Samar area, kahit light rains, bantayan pa rin ang mga lugar na mababa at madaling bahain kapag nagtagal ang ambon, lalo na kung sabayan pa ng panandaliang mas malakas na buhos sa ilang oras. Kung nasa coastal areas kayo ng Bicol at Samar, mag-ingat din sa biglaang hangin at pagbabago ng panahon lalo na kapag kumapal ang ulap. Para naman sa Metro Manila, sa natitirang bahagi ng Luzon, sa natitirang bahagi ng Visayas, pati sa Northern Mindanao, Caraga at Zamboanga Peninsula, inaasahan ang partly cloudy to cloudy skies na may isolated light rains. Epekto pa rin ito ng Northeast Monsoon. Ayon sa forecast, wala ring significant impact ang inaasahan. Ibig sabihin, maaaring hindi uulan sa buong araw, pero may pagkakataon na magkakaroon ng panandaliang ambon or light rain. Sa Metro Manila, kahit light rains lang, pwedeng magdulot ng traffic at madulas na kalsada, kaya maglaan ng extra time kung lalabas at mag-ingat sa pagmamaneho. Sa ibang bahagi ng Luzon at Visayas, asahan ang mas preskong hangin at paminsan-minsang light rains, pero wala namang inaasahang major impact ayon sa datos. Sa Northern Mindanao, Caraga at Zamboanga Peninsula, ganun din ang paalala. Hindi ito inaasahang magdulot ng malawakang problema, pero maging handa pa rin sa biglaang ambon, lalo na sa mga oras na mas makulimlim. Para sa natitirang bahagi ng Mindanao, inaasahan ang partly cloudy skies to at times cloudy na may rain showers or thunderstorms. Ang sanhi nito ay localized thunderstorms. Dito mahalagang tandaan na ang localized thunderstorm ay pwedeng biglaan, pwedeng maaliwala sa umaga, tapos pagdating ng hapon, biglang dadami ang ulap at bubuhos ang ulan sa isang lugar. At kapag severe thunderstorm ang tumama, posible ang flash floods at landslides. Kaya kung nasa ibang bahagi kayo ng Mindanao na hindi kabilang sa mga lugar na light rains lang, bantayan ang biglaang pagdilim ng ulap, kulog at malakas na hangin. Sa kondisyon naman ng hangin at karagatan dahil dito, mas seryoso ang warning, lalo na sa mga mangingisda at sa mga may sea travel. Una, para sa Northern Luzon at sa eastern sections ng Central Luzon at Southern Luzon, inaasahan ang strong na hangin na mula northeast. Ang coastal waters dito ay rough, na may taas ng alon mula 2.8 hanggang 4.0 meters. Mataas ito at delikado para sa maliliit na bangka. Kung may planong pumalaot, mas mainam na ipagpaliban at sumunod sa abiso ng lokal na otoridad. Iwasan ang paglapit sa dalampasigan kapag malakas ang alon dahil pwedeng magkaroon ng biglaang hampas ng alon sa exposed na baybayin, lalo na sa mga seawall at mabatong bahagi ng shore.
Para sa Visayas at sa eastern section ng Mindanao, inaasahan ang moderate to strong na hangin na mula northeast to north. Ang coastal waters dito ay moderate to rough, na may taas ng alon mula 2.1 hanggang 4.0 meters. Delikado rin ito para sa maliliit na bangka at sea travel. Kung kayo ay nasa coastal community sa Visayas at eastern Mindanao, mag-ingat sa mga alon at iwasan ang unnecessary na paglayag, lalo na kung maliit ang sasakyang pangdagat. Kung may nakatakdang biyahe, mag-check ng advisories dahil pwedeng magkaroon ng kanselasyon kapag mas lumala ang kondisyon ng dagat. Sa natitirang bahagi ng Luzon, moderate to strong ang hangin na mula northeast at ang coastal waters ay moderate to rough na may taas ng alon mula 1.2 hanggang 3.1 meters. Kahit mas mababa ito kaysa 4.0 meters range, delikado pa rin ito para sa small sea crafts. Kaya maging maingat, i-check ang local advisories at iwasan ang paglayag kung hindi kailangan, lalo na kung nakikita ninyong dumidilim ang ulap sa may dagat. Para sa natitirang bahagi ng Mindanao, light to moderate ang hangin na mula northeast to north at ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.1 meters. Mas manageable ito kumpara sa rough seas, pero tandaan, kapag may localized thunderstorms, pwedeng biglang lumakas ang hangin at tumaas ang alon, kaya mag-ingat pa rin, lalo na sa maliliit na bangka at sa mga rutang dagat na mabilis magbago ang kondisyon. Ngayon, meron tayong extremes of temperature at relative humidity para sa 24-hour period na nagtatapos ng 8 o'clock p.m. yesterday. Ang minimum temperature ay 19.7 degrees Celsius na naitala bandang 5 o'clock a.m. Ito ang paliwanag kung bakit ramdam ang lamig sa madaling araw, lalo na sa mga lugar na mahangin at elevated. Ang maximum temperature naman ay 28.5 degrees Celsius na naitala bandang 2 o'clock p.m. Mas mababa ito kumpara sa mga araw na mas maaraw at posibleng dahil sa mas preskong hangin at mas maraming ulap. Pagdating sa humidity, ang minimum relative humidity ay 40% na naitala bandang 2 o'clock p.m. at ang maximum relative humidity ay 65% na naitala bandang 5 o'clock a.m. Ibig sabihin, mas presko ang pakiramdam dahil hindi sobrang taas ng humidity, pero kapag umulan, maaari pa ring maging humid ang paligid at dumulas ang kalsada. Ngayon, punta tayo sa tropical cyclone outlook. Para sa week na ito, wala tayong nakikitang mabubuo na low-pressure system. Ibig sabihin, walang inaasahang bagong tropical cyclone development sa loob ng linggong ito. Ang mas ramdam ngayon ay ang lamig ng amihan. Pero ayon din sa bagong impormasyon, unti-unti na itong mawawala sa mga susunod na araw at mapapalitan ng mas mainit na panahon. Kaya posibleng mapansin ninyo na habang papalapit ang mga susunod na araw, mas umiinit ang tanghali, mas kumukonti ang ambon sa ibang lugar, at mas nagiging mas dry ang hangin, senyales na papasok na tayo sa transition papunta sa mas mainit na season. Para naman sa second week, may posibilidad na may low pressure system na mabuo sa may silangan, pero mababa pa ang chance ng development nito. Meaning, binabantayan pa lang ito at hindi pa ito siguradong lalakas o magiging bagyo. Kaya ang pinakamainam, patuloy nating imo-monitor. Habang malayo pa ang timeline, manatiling nakatutok sa mga susunod na updates tungkol sa lagay ng panahon at palagi po tayong mag-ingat.